Ang aralin sa video na ito ay: una, ano ang sulating teknikal at sulating panitikan? Ikalawa, mga aspekto ng ebolusyon ng panulat mula sa panitikan patungo sa sulating teknikal. Dumako na tayo sa unang bahagi. Ano nga ba ang sulating teknikal? Ang sulating teknikal ay isang uri ng sulating pang-akademiko sa anumang larangan na ang pangunahing layunin nito ay makalikha ng isang tiyak na impormasyon sa tiyak ding layunin sa isang partikular na grupo ng tao. Ang sulating teknikal ay isang halimbawa ng pagiging objektibo. Kailangan malinaw, maikli, madaling maintindihan at naaayon sa pawang ebidensya. Kailangan hindi ito maging subhertibo at bumabatay sa emosyon o damdamin ng manunulat. Kadalasang ginagamit sa pang-akademikong sulatin. Sa pagsulat ng sulating teknikal, kailangan maging sayantipiko, nakabatay sa mga ebidensya at pagiging objektibo. Madali itong magagawa kung masusundan ang mga hakbang sa pagsulat. Una, pagplano. Ikalawa, nilalaman. Ikatlo, pagsulat. At ang ikaapat, review. Dumako tayo sa pagkilala at pagtukoy ng kahulugan kung ano nga ba ang sulating pampanitikan. Ang panitikan ay ang malinaw na pagsusulat ng may anyo, pananaw, ang diwang sanhi na matagal na pagkawili at gana. Sa makatwid, may hugis, punto de vista at makakapagpahaba ng interes ng bumabasa ng isang sulating pampanitikan. Ito rin ay nagsasalaysay ng buhay, pamumuhay, lipunan, pamahalaan, pananampalataya at mga karanasang kaugnay ng iba't ibang uri ng damdamin tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapuot o paghihiganti at marami pang iba. Alamin naman natin ang mga aspekto ng ebolusyon ng panulat mula sa panitikan patungo sa sulating teknikal. Una, paggamit ng wika. Sa panitikan, ang wika ay karaniwang gumagamit ng malalalim na makahulugang mga salita at mga tayutay upang magdulot ng emosyon at kahulugan. Sa sulating teknikal, ang wika ay nagiging mas opisyal at teknikal at pangunahing layunin nito ay maghatid ng impormasyon ng malinaw at masusing paraan. Ikalawa, estilo ng pagsusulat. Sa panitikan, ang estilo ng pagsusulat ay maaaring maging malikhain at makulay. Maaari itong mag-ukit ng mga imahinasyon at damdamin. Sa sulating teknikal, ang pagsusulat ay dapat na masistematiko, lohikal at objektibo. Ang mga pahayag ay kailangang malinaw at organisado. Ikatlo, layunin ng pagsusulat. Sa panitikan, ang pangunahing layunin ay maglahad ng mga kwento, ideya o damdamin. Sa sulating teknikal, ang pangunahing layunin ay magbigay impormasyon, magturo o maglahad ng mga datos. Ikaapat, audience o tagapakinig o tagabasa. Ang mga manunulat ng panitikan ay karaniwang naglalayong maglahad ng kanilang mga likha sa mga mambabasa na naghahanap ng karanasan sa pagbasa. Sa sulating teknikal, ang mga tagapakinig o tagabasa ay karaniwang naghahanap ng impormasyon o instruksyon at ang pagsusulat ay dapat ayon sa kanilang pangangailangan. Ikalima, paggamit ng teknikal na bokabularyo. Sa sulating teknikal, karaniwang ginagamit ang teknikal na bokabularyo na maaaring mahirap intindihin para sa mga hindi eksperto sa isang larangan. Sa panitikan, ang bokabularyo ay mas maluwag at mas kaaya-aya
sa mga karaniwang mambabasa. Ika-6, estruktura at organisasyon. Sa sulating teknikal, karaniwang may sistematikong estruktura ang mga akda tulad ng abstract, introduksyon, metodolohiya, mga resulta at konklusyon. Sa panitikan, ang estruktura ay maaaring mas malaya at maaaring mag-iba-iba depende sa uri ng akdang isinulat. Ika-7, pag-asa ng bibliograpiya. Sa sulating teknikal, karaniwang kinakailangan ang pagsasama ng bibliograpiya o listahan ng mga pinagkunan ng impormasyon. Sa panitikan, ito ay hindi palagi ang kinakailangan. At ang panghuli, pagsusuri at review. Sa sulating teknikal, karaniwang may proseso ng peer review o pagsusuri ng iba pang mga eksperto bago ang publikasyon. Sa panitikan, ang paglalathala ay maaaring mas maluwag at hindi palaging kinakailangan ang ganitong uri ng pagsusuri. Sa kabuuan, ang ebolusyon mula sa panitikan patungo sa sulating teknikal ay nagpapakita ng pagbabago sa uri, layunin at estilo ng pagsusulat. Ito ay bunga ng pangangailangan ng iba't ibang larangan ng karunungan na magkaroon ng malinaw, sistematiko at impormatibong pagsusulat para sa komunikasyon at pag-aaral ng mga impormasyon at konsepto. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.